Kamusta kayo mga kalapatids? Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobolov TV. Tingnan nyo mga kalapatids, napakaganda ng kalangitan, napakaganda ng panahon ngayong araw ng Biyernes. At mamaya nang gabi, yung basketing or loading day ng ating mga ibon para sa first lap ng NDR 2024 dun sa liliparan nating club. Kanina, maaga akong umakyat dito sa ating flyer slope. Maaga nga natin silang pinakawalan kanina para makapag-exercise sila at makapagbanat-banat ng buto. Ayan, tapos itong dalawang to, pati si Jessie. Bali, 4 silang nagro-ronda. Maliban dito sa itim na to, hindi natin pinakawalan yan. Yung performance nila sa rondahan kanina, alam nyo ba kung gaano katagal yung nilipad nila mga kalapatids? Naku, magugulat kayo. Wala pang 3 minuto ulit. Wala na talaga. Ayaw nang magro-ronda ng ating mga alaga. Okay lang naman yun sa akin. May stretching lang sila. Ayoko nang mag-exert sila ng effort. Sa halip, may reserba na lang nila yung kanilang mga lakas para sa liparan nila sa linggo. Kung lilipad sila, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Pagkatapos nilang rumonda mga kalapatids, eto, nagpatuka na tayo kanina. At gaya ng inyong alam sa ginagawa nating sistema, kapag basketing day, hinahati natin sa dalawa yung pagpapatuka. Same ration pa rin mga kalapatids, same amount, pero hinahati lang natin, i-divide lang natin into 2 para ma-encourage silang uminom ng maraming tubig. Sa ganon, sa araw at oras ng liparan, sigurado tayong meron silang tubig sa kanilang pangangatawan. No? Hindi totoo yan. Hindi sila made-dehydrate. So yun ang pinaka-purpose ng ating ginagawang pamamaraan. Bola lang yan. Sa ngayon, bibigyan muna natin sila ng ilang sandali para makapagpahinga. And then mamaya-maya, pag siswimmingin natin sila para nang sa ganun ma-relax naman yung kanilang pangangatawan at pakiramdam. Kapag binasket natin sila, hindi sila irritable at relax na relax lang sila doon sa track at hindi sila makikipaggulpihan. Alright, so mamaya-maya, babalikan ko kayo mga kalapatids. Tutok lang kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Mag-subscribe na kayo, hit nyo na ang notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Pakilike na rin ang video mga kalapatids. Samahan nyo pa ako. Update tayo mga kalapatids. Ito na yung ating mga alagang ibon. Mga basang sisiw na sila dahil pinaliguan natin sila. Dinamay na natin itong 2 tambay na to. At saka itong isang itim. Matagal na rin kasi itong hindi nakakaligo mga kalapatids. Pero itong si Zomba talaga at saka si Jessie yung pinaka purpose natin paliguan para naman ma-relax yung kanilang pangangatawan. Sumingaw lahat ng kanilang init. Maging presko ang kanilang pakiramdam habang nandoon sila sa track hanggang sa araw ng liparan. Samantala dito tayo sa ating breederan, kani-kanina lang napisa na yung pangalawang itlog nila mga kalapatid. So 2 sisiw na yung naririyan, pero hindi na lang muna natin sila gagambalain pa para hindi naman sila magtampo. Ayan, hayaan lang natin yan. So napisa October 17 and October 18. Nakaantabay tayo, laging may laman yung kanilang patukaan, and then yung tubig mga kalapatids lagi nating nakahanda para yun ang gagamitin nila na pang buga dun sa kanilang sinusubong crop milk. Medyo may problema lang ako sa sistema sa patubigan mga kalapatids, pero gagawan ko yan ng paraan sa mga susunod na araw. Makikita nyo, lalagyan na natin sila dito ng auto waterer. May iwasan yung pagkakalat nila ng tubig at kahit iwanan natin dyan, hindi sila mauubusan. Order na tayo nyan, hinihintay na lang natin yung delivery mga kalapatids. Pagka dumating yon, agad-agad i-install natin dito sa ating mga alagang breeders. 75 years later. Time check tayo mga kalapatids, 1:30 ng tanghali. At ito, pakakainin na natin sa pangalawang pagkakataon yung ating mga alaga, lalo na yung 2 ibon na panlipad natin. Pinaghiwalay ko na nga mga kalapatids na kanubi para masiguro natin na hindi na sila mag-aagawan pa at makuha nila yung sapat na patuka na kailangan nila. Tig-kalahating takal sila dahil yung kalahati niyan nakuha na nila kaninang umaga. And ito, yung mga natira, doon to natin to ibibigay sa mga tambay natin na palamunin doon sa ating flyer slope. So, tara. Pansamantala, hinarangan ko muna uli ng steel matting para nang sa ganon ay hindi na sila makipagbalyahan pat makipagkagulo dito sa ating mga ibon na naririto. Kumbaga solohin na nila yung patuka na ibibigay natin sa kanila. So pakainin na natin to mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, tumutuka na yung ating mga ibon. At dito rin sa baba, pinatukan na rin natin yung ating mga alaga. Sa ganyan setup, masisiguro natin na makukuha nila yung sapat na patuka o yung dami ng patuka
na nais nating ibigay sa kanila. Dito kasi nakikipagbalyahan pa sila, rambulan sila at nakikipag-agawan. Naguunahan sila dun sa heavy seeds hanggang sa matira na lang yung pangkaraniwang buto. Samantala dito, kahit papaano masosolo nila yung mga ibinibigay nating patuka sa kanila. And then, bibigyan na rin natin yan sila ng tubig mamaya. Diyan na lang din natin para masiguro natin na iinom yung ating mga alaga. At di na sila mag-alangan na bumaba dito dahil pagka bumababa sila dito sa ating flyer slope para uminom, nagkakaroon ng gulo mga kalapatid. So, dito na lang natin sila paiinumin. Oh, meron pa. Ubusin mo yan. Huwag kayo magtitira dahil sapat yung sukat natin dyan. Antayin natin maubos yan mga kalapatids. Very good si Jessie, mga kalapatids. Ubos agad. Ito si Sompa, meron pa Oh, dahil dyan, ikaw magtutubig. Okay, banat sa tubig. Yun, sige, huwag ka na mahiya. Kailangan mo yan. Yan, umiinom na si Jessie. O, sige. Pakabusog ka sa tubig, dali. Yan, ganyan. O, ikaw, meron ka pa, Ang dami mo pang natira. Ha? Pag ikaw, hindi nakauwi bukas, sa linggo, tignan natin. Pa-special ka pa Tingnan nyo to si Sombo. Hindi niya inubos yung nandun sa lagayan ng patuka. Gusto pa, susuyuin, kakamayin pa. Juicy pa mga kalapatids no? Ayan. Okay, ubusin mo yan. Wala, spoiled yung mga ibon natin. Gusto pa pagsisilbihan Okay, ubusin mo. Wala na naman kayong baon-baon dun. Makikain lang kayo dun. Sige, ubusin mo yan. Wala na, ayaw mo na. Sir, tubig yan. Inom mo na, sir. Gusto pa pagsisilbihan. Okay na, sir? Sige na, sir. Isa pa. Sige, sir. Okay ka na? O, ikaw? Sige, inom pa. Ito, uminom na to kanina kasi kaya ayaw na. Last. Sige na, huwag ka na magalit. Gusto pa sinusuyo. Dali na. Sige na. Ayaw mo na? Di wag. Dito ko nalalagay ito Uminom pa kayo mamaya bago tayo mag-basket Ayan mga kalapatids. Tapos na nating ibigay yung ikalawang bahagi ng kanilang patuka na kailangan nila para sa araw na ito. Hindi na tayo magbibigay sa kanila ng karagdagang pang patuka mamaya. Dahil kung bibigyan pa natin sila ng karagdagang patuka mamaya, mga kalapatids na kanubi, hindi makakabuti sa kanila yon dahil nga isasampa sila dun sa truck. Doon sila sa truck, pag may laman yung kanilang butchi, maghahanap ng tubig yan. Wala namang tubig doon. Bukas pa sila paiinumin. Malaki ang posibilidad na ma-dehydrate yung ating mga ibon. At syempre, para hindi na rin makalog yung kanilang mga butchi at maiwasan na sumuka sila doon sa truck. Sakto lang na patukain natin sila bago mag 2:00 ng hapon. Meron pa tayong isang bagay na gagawin mamaya bago natin sila isampa. At yun ay yung pagmamotivate sa kanila. Ilalagay natin dito sa kanilang pwesto yung kanilang mga chicks para naman mabigyan sila ng inspirasyon na umuwi dito sa ating kulungan sa araw ng pauwian. Kaya antabay pa kayo mga kalapatids, maya maya pa natin gagawin yan bago natin sila ibiyahe papunta doon sa sampahan. So tutok lang mga kalapatids.